pa rin at inakit ka. Ibig sabihin, ito para malinaw Pag sinabi kasing liblib na lugar, isolated area yun eh. Ibig sabihin, hindi siya isolated area. Bakit Sir Marzano? Kasi may pulis na dumadaan. So ibig sabihin, once na may pulis na dumadaan doon, hindi siya isolated, hindi siya liblib. Nakikita niyo yung word na liblib Ang liblib na lugar guys, isolated yon. Hindi masyadong daanan ng tao yon. So the mere fact na may pulis mobile na dumaan, hindi siya liblib na lugar. Pero madilim. Sabi ng pulis ba't nandito kayo? Ba't nandito kayo madilim? Pinaalis sila ng pulis. Ngayon, madilim yung lugar, pero hindi siya liblib. Nakukuha niyo po ba? Nakita ko naman yung sinseridad doon sa kanyang sinasabi, kaya nung sabihin niya na nasitakay ng pulis, doon ko na pagtanto na walang bastusan na nangyari. Siguro, ang nakita ko lang dito, girl, you expecting more. Actually, sir, bigla ko lang na-realize, sir, yung pulis pwede maging star witness. Nung pamilya, gusto mo siguro, pakasalan ka na, ikaw na yung magkaroon na kayo ng relasyon. Seryosohin na, hindi pumayag yung isa, kaya ka nagpatulfo. At ang masakit nito, ang ipinatulfo mo, ay si Kuya Val. Yung taong nakatulong sa'yo. Tsaka sinabi niya na alala ko sa tulpo, kasi daw marami nanonood. No? Marami nanonood sa tulpo, sabi niya. Yung taong maraming natutulungan. Kaya nakakalungkot, wrong move ka na doon sa mga ginawa mo, wrong move ka rin doon sa pagpapatulpo mo, nakakaawa ka pa ngayon. Kasi sa paningin ng mga nagmamahal kay Kuya Val, ng mga sumusuporta sa Team Kalingap, parang lumalabas na wala kang utang na loob at ang pamilya mo. Diba? Istorya. Ano ba kako yung ninyo? Yung stand kako ninyo sa pagiging mag-love team? Kayo ba kako ay may mutual understanding? Kasi bago tayo magbigay ng advice, dapat alamin muna natin yung mga pangyayari. Yan nga yung tanong ko. Ano ba sila? Nagkaroon ba sila ng nagkaroon na ba sila ng relationship? Nagkaroon ba sila ng relationship? Sino daw? Yan na naman si May Blue. Ano yung May Blue? May nag-comment ba? May Blue. Nasa si May Blue? May nag-comment, May Blue ang pangalan. Nasa kasi May Blue lang? Hindi ko nakikita. May Blue. May Blue sa puwet. Oo, sabi ni Irene Soler, tama naman, kailangan mag-love team na yan si Kalingap Edu. Para matapos na yung issue, nakakasura na yung mukha ni TQ. Kuya Mike, ang love team parang pelikula lang. May na in love, agad, hindi ganun pala. Di ba? Kung mag-click man si Edu at Bridget, di masaya. Tsaka ano lang naman yun? Content lang naman yun. Wala namang, huwag yung seryosohin. Sabi ni May Blue, wag ipilit kung ayaw nyo may masira. Ipilit? Ito si May Blue. May Blue, May Blue sa puwet. Ikaw May Blue Tingnan si May Blue. Ano ba yung tsura ni May Blue? Wala to. Ginagamit yung tong sinasabing Gumagawa ka na naman ng issue Nandito ka Join September 2, 2025. May Blue. May Blue. Sino to May Blue? May Blue sa puwet. Sino ba to? Siya ba yan? Yung Wala na. Malakas si Bridget. Malakas si Bridget. Huwag ka na umepal. Masasaktan ka lang. May Blue. May Blue. May Blue sa puwet. Huwag ka na masasaktan ka lang. Tama na yan. Iha. Tama na yan. Tsaka, huwag ka gumamit ng fake account. Sige, nandiyan naman yung mga moderator. Sige, sipain nyo na lang. Sabi ni Ma'am Juliet Magtulak, dapat kasuhan ni rin ni Idol Ed si TQ at manas total pinahiya nila si Idol Ed sa buong mundo. Actually, ma'am, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede talaga. Sabi ni Ma'am Hinawa Rizal, shoutout. Zarina Corpus, May Blue, puro ka lang, di ngaw-ngaw ang jowa mo, hindi ka nga kinikilalang jowa. Ang sakit! Hindi kinikilalang jowa, ang sakit yan. Shoutout po, Ma'am Zan Cortez at kay Nidzena. Kalukuhan, 4 na beses, minanyak. Bakit umabot ng 4 na beses? Nasarapan din siya sa kakamanyak sa kanya? Kasi kung di gusto, 1 beses lang manyakin ka, papalag ka agad.
Tsaka ma'am, ito pang in general na usapan. Alam mo, pag ang lalaki, hindi mo type, minanyak ka, syempre sasampalin mo yun. Pero pag type mo, ano ba ginagawa mo? Wag, ibaba mo pa konti. Ibaba mo, oo. Ayan na, makukuha mo, Baba mo. Ibaba mo pa. Ipapasok ba sa loob? Pasok mo sa loob. Yung pala, nagkakamot lang. Masama iniisip nyo, mga punyeta kayo Iba na naman yung nasa isip nyo. Pero ganun lang, di ba? Huwag may nagpalipad. Si Ma'am San Cortez, Ma'am, thank you so much. Di ba? Ganun naman yun, di ba? Minsan kasi, alam mo, mahirap sabihin na hindi mo gusto. Di ba? Mahirap yung sabihin mo hindi mo gusto. Tapos, ito guys, pangkalahatan to pangkalahatan to, wala po kong inaaway dito pero yun lang ang masasabi ko depende yun. Syempre pag ginusto mo, wala ka tayong magagawa doon. Ginusto mo naman di ba? Kung ito guys, pang-usapang lang to in general to walang sama ng loob. So pag ginusto mo naman kasi yung isang bagay na yun, ibig sabihin pumapayag ka. Kung ginusto mo, tama naman yung nag-comment. Dapat hindi umabot niya ng 4 na beses. Ba't umabot naman ng Tanong ko lang to. Bakit nga naman umabot ng 4 na beses? Kung minanya ka, dapat 1 beses lang. Tsaka dapat pumalag ka. Ganun yun. Di ba? Pero marami pa tayong inaalam dito sa sinasabi ni Sir Hambalos. Kung ang gusto ko malaman, pinilit ba? Yun ang gusto ko malaman. Sir, nagkaroon ba ng pilitan dito sa Nagkaroon po ba ng pilitan between dito? Kasi ang gusto ko malaman Kasi pag once na nagkaroon ng pilitan, sir, lalabas si Edo ang mali, no? Si Edo kasi nagkaroon ng pilitan So gusto ko malaman kung nagkaroon nga ba ng pilitan o wala. Ganun po. Sara, play natin ulit. Sabi niya parang ganun po, na meron kaming parang mutual Ma'am San Cortez, thanks so much po understanding. O naging kayo ba kako? Officially. Sabi niya, hindi po, pero parang ganun. Sa akin po niya kasi love team lang. Ibig sabihin hindi sila laging sila. Ibig sabihin, walang sila. Walang sila? Hindi. Akala ko. Laging sila, hindi ba talaga? Bakit galit na galit? Hala ko naging sila. Ay, Ma'am Sancor, thanks so much napaka-solid mo O sabi ni Noah, real talk lang. Real talk, ayaw nila i-love team si Eds. Kasi Edsy, hoy! Magising na kayo. Wala lang Edsy. Kung hindi matulog kayo para makatubo kayo ng muta. Basta agit, support kami sa Team Kalingap. Ay, nako. Mukhang may pumapalag dito Si Noah at si Bicolana Channel. Yan si Maylin Blue yan ay kaluluwa, hindi matahimik. Nako, mas maganda si Bridget. Sinasabihan ko yung dami account Sabi ni Ruby Eba, dapat po Idol Mars, kahit sa love team na lang ni Kalingap Edu, sabi niya nawala. Si Bridget, yung happy memories nila Biancy, mapapalitan niya na. Kasi po, ramdam ko po na malungkot si Kalingap Edu, basta love team talaga. Alam mo, eto wag naman, kasi ganito po yon. Noong nag-react po ako ng Edrica, yung mukha ni Edu, malungkot. Sino nakapanood sa akin ng unang reaction video natin sa Edrica? Kahit nung unang love team, alam mo, ayoko lang kasi, totoo lang kahit naman po akong tatanungin, ayoko lang ulit maulit. Kasi nung panahon na may Edrica, nasaktan si Edu no? Nasaktan si Edu kay Erica. Tapos nilove team siya kay TQ. Makikita nyo in the first vlog, malungkot si Edu Gantong ganyan, yung mukha ni Edu sa kay Bridget, ganun din yung mukha ni Edu nun Medyo tahimik pa si Edu Pero habang dumadating nagiging okay. Pero I don't know, no? Pero para naman sa akin, kasi totoo lang, nakakaumay din pa na issue Iba pa rin talaga pag may love team, totoo lang. Ang mami yung kayo sa hindi. Pero syempre, entertainment lang naman po yan. Syempre, ang focus ng Kalingap is charity. Let's admit, kailangan din natin ng ibang mapanood. Kasi kung puro mukha lang ni Doklat, nila malas panonoorin natin, panay issue, di ba nakakaumay? Nandito tayo sa YouTube para mag-enjoy, maging masaya. Huwag nyo na seryosohin kasi.
Naging kayo ba kako? Oh. Officially. Oh. Sabi niya, hindi po, pero Oh. parang ganun. Oh. Sa akin po niya kasi, Oh, hindi pala naging sila eh. Anong problema nila? love team lang. Oh. Siguro po niya kay Biancy ay parang seryoso. So teka. Ibig sabihin, sir, ang tingin niya lang kay kay Beyonce, love team lang? Talaga? Sinabi ni Edo sa iyon, love team lang talagang tingin niya kay kay Beyonce? Grabe to ha. Teka, ulitin natin. Ha? Talaga? Oh. Na meron kaming parang mutual understanding. O naging kayo ba kako? Oh. Officially. Oh. Sabi niya, hindi po, pero parang ganun. Sa akin po niya kasi love team lang. So, ibig sabihin, walang relasyon? Ano niyo makakomment niyo dito? Ibig sabihin, love team lang talaga sila? Ano ba sabi ni Ma'am Juliet Magtulak? Ang babaeng virgin, kahit gaano mo papilitin, kung ayaw niya talaga ng babae, hindi yan mangyari, I'm just saying. Napapaisip ako dun Actually, alam mo sige. Pangkalahatan lang to Alam mo kasi, pag yung babae virgin, hindi mo talaga mapipilit yan. Nanginginig pa yan. Pinagpapawisan pa yan. Kasi virgin pa eh. Pero pag yung may karanasan, ito pangkalahatan tong usapan Huwag yung idamay kung Alam mo yun, ma'am, sino comment nun? Ma'am Evelyn, no? Saan ba yun? Nawala tuloy. Si Ma'am Juliet. Alam mo kasi Ma'am Juliet, pang usapan, no? Alam niyo naman, di ba? Pag ang babae virgin, ano pa yan? Nanginginig pa yan, takot yan. Hindi mo yan mahatak. Talagang sisigaw yan. Kasi hindi yan sanay makakita ng tutut. Kunwari, gusto mo manyakin kung anong gagawin mo doon, manginginig yun sa takot. Mangangatal yun. Kung walang experience. Pero pag yung babae may experience na, minsan kahit medyo dikitan mo lang yan, hawakan mo, hindi napalag yan. Not unless gusto ka. Pero pag hindi ka gusto, sasampalin ka nun. Kaya sabi mo hindi virgin. Pero pag hindi na virgin, mas mabilis mo siyang ma-take advantage kasi sanay na yun as compared sa babaeng virgin. Kasi wala akong nakakita virgin. Biri mo virgin ka, lumandi ka. To guys usapang pangkalahatan lang to Huwag niyo seryosohin masyado. Wala kasi akong nakakita virgin na virgin ka. Tapos mo yun, bumibigay ka kaagad. Pero depende Pero depende yun. Pero anyway, tuloy natin. Kasi nag-comment si ma'am napakomment lang naman ako sa punto na yun. Anyway, tuloy natin to. Pero alam mo, masakit to Ibig sabihin, love team lang ang tingin niya? Talaga. Sakit nun Dapat alamin muna natin yung mga pangyayari. Oh. Sabi niya parang ganun po. Oh. Na meron kaming parang mutual understanding. O naging kayo ba kako? Oh. Officially. Oh. Sabi niya, hindi po, pero parang ganun. Sa akin po niya kasi love team lang. Siguro po niya kay Biancy ay parang seryoso. Itong si Biancy dun sa na pumasok sila dun sa totoong relasyon ng boyfriend and girlfriend. So paano mo kako nasabi yon? Kasi maraming ulit po niya Sir Mike Ambalos na ipinapaalam ko siya dun sa mga nanay at tatay niya, kina tito at tita, magra-rides po niya kami ng kaming dalawa lang, pinapayagan naman po. Kayong dalawa na nag-rides? Grabe tong rides na to pero tuloy natin. Minsan matagal yung pagra-rides po niya namin. At kaming dalawa lang. So payag naman po niya sila. May mga pagkakataon pa nga po niya at sabi ko, yung kakong sinasabing issue, shortcut na kako natin. Tinanong ko siya, yung issue kako na dinala mo siya dun sa madilim at doon mo binastos. Sabi niya, hindi po totoo yun. Eto Biancy kung Teka. Akala ko ba may liblib na lugar? Bakit ngayon sinasabi ni Edu, hindi totoo yung liblib na lugar? Kasi tama naman yung comment nung ibang supporter dati. Meron isa liblib na lugar daw, merong CCTV. Sabi ng mga viewers, paano magkakaroon ng CCTV yung isang liblib na lugar? Normally walang mga CCTV doon. Ngayon, kung totoong liblib na lugar yon, paano magkakaroon ng CCTV doon? Paano makikita ng CCTV yon? Kung talagang liblib yun, di ba? Tsaka ang hirap nung guys, biri mo mangangapa ka, madilim. Sabagay, mas madaling kumapa pag madilim, no? Anyway, napapano ko lang yan guys Analyzation lang yan Huwag yung masyado seryosohin, YouTube to. Anyway, tuloy natin.
Yun napapaisip ako, may CCTV tapos liblib. Ibig sabihin yung liblib hindi totoo. O tapos, May mga pagkakataon pa Oh. nga po niya at sabi ko, yung kakong sinasabing issue, Oh. shortcut na kako natin. sige, shortcut. Tinanong ko siya, Oh. yung issue kako na dinala mo siya doon sa madilim at doon mo binastos. Sabi niya, hindi po totoo yun. So, ibig sabihin, walang nangyaring bastusan. Walang nangyaring bastusan. Tapos, Ito, Biancy ha, kung totoo itong sinabi sa akin ni Kalingap Edu, pakisagot din. Kung hindi totoo, ipaliwanag mo rin. Tama. How true? Nasabi ni Kalingap Edu na yung sinasabi mong dinala ka sa madilim at doon ka ginawa ng hindi maganda, binastos ka, minanyak ka sa madaling salita, yung sinasabi ninyo ng inyong grupo na ikaw ay minanyak ni Kalingap Edu at inaano pa daw, sabi ay tawag dito, prinoproteksyonan pa daw ni Kuya Val. Eto talangin kita, how true? Yung kwento kasi sa akin ni Kalingap Edu, sabi niya, nung nandun kayo sa madilim na lugar, may mga kasamahan kayo, may gathering yata kayo noon, tapos humiwalay kayong dalawa. ha? Ibig sabihin, may mga kasama yun sila that time. Tapos may gatherings, tapos humiwalay silang dalawa. Sabi ni Ma'am Bel Santos, madilim na lugar pero may CCTV. Zarina Corpus, Sir Mars, palabas lang nila yon, iliblib na lugar kasi nga, nag-uumpisa na wakwakin ni Doraemon si TQ. Sabi ni Ma'am Zarina, sabi naman ni Netsina, true, kapag virgin ka pa, hindi ka sasama mag-isa sa lalaki. Kahit pa may concern na magulang mo. Kaya yung pinagsasabi ni Beyonce, malabo yan dinala sa liblib na kupo. Ito binabasa lang po natin ha. Sabi ni Mr. May sumita daw na pulis, pero bakit hindi siya humingi ng tulong? Kaso sumama pa nung lumipat ng pwesto. Teka lang, papanorin muna natin to Mr. Advance ka masyado. Hindi ko pa napapanood to. Kayong dalawa sa madilim na lugar. Tapos, di umano, sabi ni, ito according to doon sa paliwanag sa akin ni Kalingap Edu, may dumating na pulis. Pulis! May mobile na dumating. Sinita kayo ng pulis. Nasita kayo. Bakit andito kayo sa madilim? Diba? Andito anya kayo sa madilim. Lipat anya kayo dito. Huwag kayo dito sa madilim. At lumipat kayo, pagkaalis ng pulis, lumipat kayo sa madilim pa rin at inakit ka. Ibig sabihin, ito para malinaw Pag sinabi kasing liblib na lugar, isolated area yun eh. Ibig sabihin, hindi siya isolated area. Bakit Sir Marzano? Kasi may pulis na dumadaan. So ibig sabihin, once na may pulis na dumadaan doon, hindi siya isolated, hindi siya liblib. Nakikita niyo yung word na liblib Ang liblib na lugar, guys, isolated yon. Hindi masyadong daanan ng tao yon. So the mere fact na may pulis mobile na dumaan, hindi siya liblib na lugar. Pero madilim. Sabi ng pulis ba't nandito kayo? Ba't nandito kayo madilim? Pinaalis sila ng pulis. Ngayon, madilim yung lugar, pero hindi siya liblib. Nakukuha niyo po ba? Dumaan yung pulis, ibig sabihin, hindi siya liblib na lugar. Daanan talaga siya. Ngayon, sinita sila kasi madilim yung lugar na yon. Pinaalis sila. Ibig sabihin, madilim, pero hindi siya liblib. Tama po ba? Parang ganoon. Kasi ang liblib na lugar, guys, isolated. Usually, mahirap magkaroon ng CCTV doon. Kasi usually, walang walang kuryente. Pag sinabing liblib na lugar, normally pag sinabing liblib na lugar, guys, hindi ganun ka-modern yun Alam ko, walang kuryente yun. Talaga isolated ka. Para ka nakakita ng isang bahay sa bundok na nag-iisa. Yun ang liblib. Pero madilim yung area. Pero hindi naman sobrang dilim. Kasi, kung sobrang dilim yun, hindi sila makikita ng pulis. Diba? Pero madilim siya. Siyempre nga gabi naman. Saka nakakita gabi tapos maliwanag. So madilim siya pero hindi siya sobrang dilim. Parang ganon. Nakuha niyo po ba? Nakita sila ng pulis Ibig sabihin hindi ganun kadilim. Okay? Tuloy natin to. Hindi patay nag-iimbestiga. Lipat anya kayo dito. Huwag kayo dito sa madilim. At lumipat kayo. Pagkaalis ng pulis, lumipat kayo sa madilim pa rin at inakit ka ni Kalingap Edu. Sumama ka. Ba't siya sumama? Ba't siya sumama? Bili mo, nakita na kayo ng pulis. Ngayon kung may ginawa man ng kalokohan si Edu, dapat sinumbong mo sa pulis. Bakit pinaalis kayo ng pulis, lumipat kayo sa madilim? Inakit na naman, ito malinaw naman, sinabi naman, inakit siya ni Edu. Inakit. Ibig sabihin, nagkaroon ng pang-aakit. Ito na, basta tayo sa kwento guys, hindi naman tayo magiging So, ibig sabihin, inakit. Nagkaroon ng pang-aakit, pero sumama siya.
Ba't kasi sumama? Tapos ang pinuntahan pa nila, madilim ulit. O di ba? Parang pinaalis na kayo sa madilim, lumipat pa kayo sa mas madilim, ganon? And anyway, at comment ko lang po ito ha. Maaari po mali aking kwento at investigasyon ha. Ang aking komento, pasensya na po. Zarina, madilim lang pala, pambihira. Pero yung sabi ni TQ Manas, Doraemon, liblib na lugar. Galing talaga nilang gumawa ng kwento para masira si Eds. Kasi ma'am, kung liblib to, hindi sila makikita ng pulis. Bakit may dumaan na pulis? O, di ba? Sabi ni Miss Taiwan, mahilig sila sa dilim, Sir Mars. O, Manang Tinay, over lang pagkasabi nila doon kasi may intention na hindi maganda na siraan si Edu at siguro nung time na yon love ni V si Edu. Tapos nagselos yung naging manyak na. Ay, grabe mga comment nyo ha. Oh, bambira kayo mga comment nyo ha. Pero sige, comment lang kayo dyan. Pero medyo mabibigat at talagang hay nako mga comment. Nagliliparan. Hindi naman nakita iba, inakit, lumipat ng ibang place. Hindi naman inakit. Hindi naman inakit. Sinabi ni Kuya, inakit daw eh. Lumipat, no? Hindi naman, inakit iba, inakit, lumipat na ibang place. Anyway, ulitin natin to guys ha. Yung sabi ni, ito according to doon sa paliwanag sa akin ni Kalingap Edu, may dumating na pulis. May mobile na dumating. Sinita kayo ng pulis, nasita kayo. Bakit andito kayo sa madilim? Diba? Andito niya kayo sa madilim. Lipat niya kayo dito, wag kayo dito sa madilim. At lumipat kayo, pagkaalis ng pulis, lumipat kayo sa madilim pa rin at inakit ka ni Kalingap Edu, sumama ka sa madilim na lugar pa rin. Nung akitin ka dun sa madilim na lugar, sumama ka. At baka yung word na inakit ni Yaya. I don't know eh. Kasi iba yung ano eh. Sabi niya kasi ginamit niyang word inakit. Hindi ko alam kung inakit or parang niyaya. Pilas tayo ng pulis. Doon tayo, mas madilim doon. Parang ganon. Hindi ko alam kasi kung inakit o niyaya, no? Pero yung ginamit ng word dito, inakit. Sabi ni Mr. E, ibig sabihin ng inakit, inaya sa madilim, pero sumama ulit. Gusto nga ni. Ganon nga yung tingin ko, ma'am, no? Parang inakit o iniyaya. Diba, no? Anyway, sa dilim pa rin. Diba? Okay? So, ibig sabihin, nakita sila ng pulis. Nung nakita sila ng pulis, hoy! Nagagawa nyo dyan? Ha? Sir, papahinga lang po. Madilim dito, wag kayo dito. Baka mapaano kayo. Sige po, sir. Alis po kami. Sabi niya, ano? Punta tayo sa dilim. Lipat tayo. Ikaw, saan gusto mo? Sige, dun sa dilim. Tara. Parang ganun yung nangyari, ha? Kinukwento ko lang, ha? Hindi to yung totoong nangyari, pero nag-aano lang ako, nag-acting para mas masaya pinapanood nyo. Boring pag di ba? So, tara, punta tayo. Ibig sabihin, hindi naman inakit, niyaya sa dilim. Ibig sabihin, niyaya pa rin siya sa dilim, pero sumama. Ayun ang matindi doon. Okay? So, sumama siya. Sa madilim pa rin at inakit ka ni Kalingap Edu, sumama ka. So inakit sa dilim. So alam naman niyang pupuntahan nila madilim. So ibig sabihin, sinabi ni Edu sa kanya na inamin niya na inakit niya itong babae sa madilim. Sa madilim pa rin naman, di ba? So sabi niya dito, madilim pa rin siya niyaya, pero sumama. Tapos sa madilim na lugar pa rin. Nung akitin ka dun sa madilim na lugar, sumama ka. At kung totoo yung sinasabi mo na ginawan ka ng hindi maganda, hindi ba dapat pagdating nung pulis, nagpapalag ka na? May mga kasama kayo na hindi naman kalayuan sa iyo, according to Kalingap Edu. Sana kung ginawan ka, kung nabastos ka, pwede ka namang sumigaw. Hindi ka naman tinututukan. Hindi ka naman tinatakot. Kasi tinanong ko si Kalingap Edu, baka naman ka ako tinakot mo. Baka ka ako tinatakot, Baka iba naman nakatutok, sir. Sir, baka naman iba nakatutok. Pero, bagay make sense, no? Ito, nag-a-analyze lang po, comment ko lang to, ha? Oo nga, no? Dapat nung dumating yung pulis, nagsisigaw ka, yan pamangkin mo, manyak! Dapat ganon, di ba, sir? Di ba? Nung nakita yung pulis mobile, dapat sinabi niya, yung pamangkin mo, manyak! Manyak! Yung pamangkin mo, manyak! Tulong! 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 Nagwawala ka nun, di ba? Talagang, hi! Mga pamangkin mo, manyak! Tulong! Dapat ganun yung acting mo, di ba? Dapat
Dapat ganun yung acting kung talagang minamanyak ka, dumating yung pulis. Dapat ganun yung reaction mo. Ang point dito, bakit hindi ganun ang reaction mo? Hindi ka humingi ng tulong. Tapos inakit ka, niyaya ka daw ni Edu sa dilim. Tapos sumama siya. Ito guys ha, nag-react lang tayo based dito at ako nag-enactment lang to ha. Hindi ko ito sinasabing yung ganun nga ang nangyari ha. Para lang hindi boring. Nanood kay reaction video, hindi masaya, di ba? Para hindi boring. Hinaluan ko lang ng drama. Drama sa hapon. Ito natin. Ikaw, hindi ka naman tinututukan. Hindi ka naman tinatakot. Kasi tinanong ko si Kalingap Edu, baka naman ka ako tinakot mo. Baka ka ako tinatakot, baka ka ako tinututukan mo ng matulis na bagay o kung ano. Baka ibang matulis yan, sir. Ba tinanong mo ilang inches ba yung tinututok mo? Baka mamaya may tinututok ka dyan ha, ilang inches. Ayusin mo, sir, pagtatanong. Baka iba na naman nakatutok. Diba? Sino ba, sir? Di siyempre, isipin mo naman, sir, paano ka aayaw kung may nakatutok na sa'yo? Ang pambira to. Ito guys ha, acting lang to ha, huwag seryosohin ha. Tuloy natin to. Ito po ay kung totoong nangyari ha, based lang tayo sa pinapanood natin. Tuloy natin. Hindi ka naman tinututukan. Hindi ka naman tinatakot. Kasi tinanong ko si Kalingap Edu, baka naman ka ako tinakot mo. Baka ka ako tinatakot, baka ka ako tinututukan mo ng matulis na bagay o kung ano. Na-intimidate, natakot ka ako sa'yo. Sabi niya, wala pong gano'n, Sir Mike. Alam mo, sir, kasi ako, nung mag-boyfriend-girlfriend kami, yung asawa ko, tinutukan ko yan, sir. Oo, nung tinutukan ko siya, hindi na pumalag. Ano, sisigaw ka? Sabi niya, ba't ako sisigaw? Gusto ko to eh. Yan! Ganun ginawa ko, sir, dati. Mag-boyfriend-girlfriend kami ng asawa ko. Nalabay, tinutukan ko, sir. Akala ko matatakot, abay hindi umalis, hindi nagsisigaw. Siyempre nakatutok na daw eh, di ba? Dito ang to asawa ko, tinutukan ko eh. Hindi pumalag eh. Tuloy natin. Mambira to. Wala pong ganun na pangyayari. Kaya kung ako yung tatanungin, kung totoo, based on my observation kung totoo yan si... Ay, Reggie, nabuhay ka. Baka ikaw ang tinutukan. Reggie TV, shoutout ha. Nabuhay ka. Misa ka na nakita dito, bro. Kamusta ka na, bro, Reggie TV? Shoutout. Supportan si Reggie TV dito. Ay, grabe to. Tuloy natin. Grabe tutukan to At may nagko-comment. Sabi ni Nidsina, manyak si Edu. Kaya pala noon, nag-live siya. Napapaligiran ng mga lalaki. Tuwan-tuwa ang hangalakhak, parang iwan, parang kinikiliti ang ano niya. Galit na galit si madam. Wag ma'am, galit na galit ka. Ma'am Blessy, iba na sa isip ko na atutok na matigas. Bira ka. Zarina, matutukan ka talaga if kayo na. Yung salaysay na yun ni Kalingap Edu, yung ikwento sa akin ni Kalingap Edu, walang bastusan. Walang bastusan na nangyari, walang manyakan na nangyari. Kasi kung ayaw mo talaga kay Kalingap Edu, from the very beginning, pag-akit sa'yo, napupunta kayong dalawa lang sa madilim. Hindi ka sasama kung ikaw ay isang matinong babae. Actually, sir, tama ka naman dun. Dapat talaga, hindi siya sumama. Ba't nga naman kasi sumama? Ibig sabihin, wala nangyaring manyakan. Walang pilitan. Kung in short, ang nakikita ko dito at pagkakaintindi ko dito, Kuya Melk, Maria Lerma at Ma'am Bilyones Vlog, shoutout. Ma'am Monera, shoutout. Ma'am Jediwatan Jeda, shoutout. Ang pagkakaintindi ko dito, sir, walang pilitan. So sa makatuwid, walang manyakan na nangyari, walang pilitan. So nagkayayaan silang dalawa. So isa nagyaya, isa naman sumama. Okay? At alam naman na ang pupuntahan nila daw ay madilim na lugar. Okay? Nakuha niyo po ba? Sabi ni Angelica, bakit ka sisigaw? Ang tsalap nun. Ang bira. Parang may naalala ko May naalala ko. Kasi last time, di ba? Sabi ko, teka lang, nasaan ba yung sing-sing? Kanino ko pa kinukuha? Sabi ko kasi nasasakyan kami ng asawa ko. Nasaan ba yung sing-sing? Hindi ko makuha. Dinudukot-dukot ko yung sing-sing. Hindi ko talaga makuha yung sing-sing. Ang tagal mo naman. Hindi pa ako tapos Nasaan ba yung sing-sing? Kinano ko pa kinahanap yung sing-sing sa loob. Ginaganon-ganon ko.
O, di ba? O. Tama naman si ma'am. Sabi ko, ba't di ka sumisigaw? Ba't ako sisigaw? Ang sarap yan. Ikaw ma'am, mamais ka ha. Sabagay, tama nga naman. Ba't ka sisigaw kung masarap? O. Pambira ka ha. Angelica ha. From the very beginning, pag-akit sa'yo, napupunta kayong dalawa lang sa madilim. Hindi ka sasama eh, kung ikaw ay isang matinong babae. Wala yan. Di ba? Ang isang matinong babae, hindi sasama ng siya lang. Sa isang lalaki ng gabi at madilim sa pupunta sa... Sabi ni Orede TV, Yamati kudasai. Nanonood ka, loko ah. Orede TV, nanonood ka. Loko yan. Yamati kudasai. madilim na lugar. Nasita na ng pulis, inakit dun sa kabila, lumipat ng kabilang pwesto, sumama pa rin. Oh. Kung hindi ko sinasabi na hindi ka matinong babae, Oh. kung wala kang gusto kay Kalingap Ido, kung hindi ka talagang na in love kay Kalingap Ido, Oh. hindi ka sasama kung hindi mo Bagay. gusto yung isang lalaki. Tama. Kung talagang napipilitan ka lang dun sa love team ninyo, at yung love team ninyo ay hindi ka tinatamaan, walang ispak-ispak, walang kilig-kilig, Oo. hindi ka sasama. Tama naman. Oh. Walang babae na sasama sa isang lalaki na silang dalawa lang sa madilim na lugar kung wala siyang ini-expect. Baka naman, sir, mahal na niya to. Pero alam mo ha, totoo naman eh, kahit naman saan, hindi ka naman talaga sasama kung wala kang iniisip na na may mangyayari sa inyo eh. Totoo lang guys, kasi ako naging college, nung college kami, may mga kalokohan din kami ng mga katropa ko eh. Kasi kahit naman kami, kapag ang babae at lalaki magkasama, syempre, kunwari, nagiinuman kayo. Syempre, may mangyayari doon, babae at lalaki kayo eh. No, so, minsan, may mga babae at may mga lalaki, nag-e-expect na may mangyayari. Kaya minsan, pa nagiinuman kami, tol, huwag kayong magsama ng babae ha. Kasi pag nagiinuman kami noon, nung college kami, pag nagiinuman kami, pag may babae, tinitira nila. Ganun yun. Eh sabi ko, huwag kayong magsasama ng babae sa inuman natin, tol. Pag may babae kayong kasama, tinitira nyo eh. Parang ganon, no? Ako guys, nag-i-prangka lang ako. Alam yan ng mga kasing edad ko, nangyari yan. Kaya minsan pa nagiinuman kami pag mga lasing na, ayoko na may babae. Kasi pag may babae, talagang babae naman. Minsan may mga babae nagagahasa. Hindi mo pwedeng masisi rin dahil minsan kasi ginugusto nila eh. Alam mo mga lalaki, nagiinuman, sasama ka doon, matitira ka talaga doon. Parang ganon, di ba? So, nung college, ganon kami. Kaya pag nagiinuman kami, ayoko na may babae. Kasi nga, baka mamaya, hindi mo naman ginalaw mapagbintangan ang ginahasa mo. Yari ka, makukulong ka. Kaya nag-iingat ako pag may kainuman kami. Kami lang, mga lalaki lang. Ganun lang. Ayoko may babae kasi baka mamaya magsabi na ni-rape siya. Delikado. Delikado kami noon. Kaya nung college kami, nag-iingat ako. Ibis na magtapos ka ng aral, makukulong ka. Di ba, no? So, mahirap talaga yan. Sabi naman Edena, malinaw yung mga pahayag niya na may ibang babae si Edu. Kaya siya umiwas at ayaw niya magpa-love team kasi may mga nagme-message sa kanya. Tapos sabi niya lahat ng naramdaman niya kay Edu, totoo niyang minahal niya talaga. So, ibig sabihin ma'am, sa tingin mo, at nararamdaman niyo po na minahal ni TQ si Edu. Kaso sabi ni Edu, love team lang talaga yung nararamdaman niya para kay BNB. Ang sakit nun. Ang sakit nun sa babae. Biri mo, ito nagbe-base lang po ako sa comment nyo Kung ganun, kung nag-expect ka sa lalaki na magiging kayo, tapos walang nangyari, ang hirap nun. Masakit yun Kung totoo man to Sakit sa babae yun Friend zone pa tawag doon, friend zone. Nasasama sa isang lalaki na silang dalawa lang sa madilim na lugar kung wala siyang ini-expect. Sakit yun. At kung wala siyang pagtingin o tiwala dito sa lalaking ito. Ngayon, kung totoo yung clinic claim yun na inireklamo mo na, sabi mo, kaya ayaw mo na ng mga love team, ayaw mo na ganyan kasi nabastos ka na. Kung totoong nabastos ka, gasino lang ba yung sumigaw? Tama. Gasino lang ba yung ando na yung pulis? Sir, binabastos ako. Tama. Di ba? Oh, Nakita ko naman kay Edo nung tinakot nyo, nung sinabi nyo ididimanda nyo, takot na takot si Kalingap Edo Oo, tsaka namayat si Edu. Yung mukha ni Edu namayat. Na-stress din si Edu, no? Hello po kay Ma'am, kay Ma'am Mr. Sabi niya, baka tinesting lang yan ni Edu, kaya inayawan dahil nakita niya na easy to get pala. Oh, sabi ni Mr. No, grabe, dark zone daw. At Jello Monserrate, ano pang comment nyo guys?
At Noemi Reyes, inamin naman ni V, yung gusto talaga si Eds, nung una, vlog pa lang. May crush siya kay Eds. Kasi bagay, no? Inamin niya yun, no? Salamat po sa mga comment nyo, ha? At tayo, nag-react lang po tayo, ha? Oo. Sabi ni Alona Tamayo, basto si B kasi kilikili niya, pinapaamo niya kay Edu. Hello, Ma'am Luis Buminda, shoutout. Erin, shoutouts. Takot yung bata eh. Kaya talagang pinag-aralan ko yung body language, pati yung intonation ng pagsasalita ni Kalingap Edu. Tinititigan ko siya ng mata sa mata. 'Di ba? Nakita ko naman yung sinseridad eh. Doon sa kanyang sinasabi, kaya nung sabihin niya na nasitakay ng pulis, ay doon ko na pagtanto na walang bastusan na nangyari. Siguro, ang nakita ko lang dito, girl, you expecting more. Actually, sir, na bigla ko lang na-realize, sir, yung police pwede maging star witness, no? Doon sa pangyayari na to, pwede silang mag-ano sa police. Kasi meron ng record book yan eh, sir. Kasi kung ang mga police mobile nag-iikot sa lugar na yon, so meron silang pwedeng i-report, no? So, yung mga police na yon that time, pwede nila maging witness yon. Kasi, tama yung sinabi mo, sir eh, dapat po, nung time na nahuli sila ng police, nakita sila, dapat nagkaroon ng pagreklamo yung babae. Ngayon, pag sinabi ng police, oo, sila yung sinita namin nung time na yon. Tapos pinaalis namin sila, umalis naman sila. Pero yun din namin alam na lumipat. So pwede na maging witness din yung mga police na talagang walang nangyaring pang-aabuso. Kasi pwede nila sabihin pwedeng tanungin ng mga police, yung time na yun na nakita nyo po ba sila, nakatali yung babae, umiiyak ba yung babae, takot na takot po ba siya nung time na yon? Pwedeng maging witness din yung mga police eh. So pwedeng tanungin yun kung talaga nagkaroon ng pang-aabuso. Kasi syempre guys, kwento ni Edu to. Kasi sabi lang naman ng kabila, kwento ni Edu yan. Maliban namin kung dagdag bawas yan. So, pwedeng sabihin nila yon, no? So, tayo, kahit ako po, kaya saan nag-react ako, hindi naman pwedeng maniniwala din po agad ako dito. Siyempre, nagiging patas lang din tayo kasi kailangan makuha natin yung both side. Pero, siyempre, ang sa akin lang, sa punto na to, maniniwala ako dito sa sinasabi ni Edu. Pero, hindi to batayan para masaban natin kung sinong tama at mali. Pero, kung base tayo din sa sinasabi ni Kuya, ni Sir, talagang lumalabas, walang nangyaring pang-aabuso. No? Walang nangyaring pang-aabuso at lumalabas na hindi naman pinilit at wala talaga nangyarang manyakan. Di ba? Anyway, tuloy muna natin to. Hello, Riri! Di ba? Pardon to my words, but you expecting more. Nag-i-expect ka ng mas higit dun sa love team. At ang tingin ko dito, kasi inamin din naman sa akin ni Kalingap Edu, na meron siyang ibang babae na gugustuhan. At ang talagang tingin niyang lang sa iyo ay ka-love team lang. Ang sakit nito. Ang sakit nito. Ay, nako. Alam mo, ang babae pag nasaktan, totoo lang ha, kung totoo man po ito, sakit nito. Pag ang babae nasaktan, minsan gumaganti yan. Totoo lang ha, may kilala akong ganyan eh. Yung parang nasaktan siya, parang inagawan siya ng boylet, tapos mag-best friend sila. Inagawan siya ng boylet. Nag-away sa bunutan. Naggantihan sila. Normally, ganun ang babae pag naaagawan ng boylet eh, no? Ayan, pero ang sakit lang kasi nito, talagang walang gusto si Edu sa kanya. So, walang gusto sa kanya, no? Walang gusto sa kanya si Edu. Talagang love team lang. Syempre, lalaki yan. Kasi hindi ka gusto niyan. Syempre, di ba lalaki yan eh? Ang lalaki naman kahit hindi ka gusto niyan, pero syempre, na lumalapit yung palay. Syempre, may tendency titikman mo yung palay. Syempre, lumalapit na eh. Di ba? I mean, that's a normal thing, no? Kung totoo nangyari to. Normal naman sa lalaki yan na kahit hindi mo siya gusto, siyempre, babae pa rin naman yun. Siyempre, matitem ka pa rin, matutokso ka. Di ba? Matutokso ka pa rin naman. Kasi babae yun eh. Pero ang ano lang doon, malinaw, hindi niya gusto. No? Based kay Kuya, kwento niya ni Edu sa kanya, hindi niya gusto talaga. Love team lang talaga. Yun ang masakit na ano. Yun ang masakit na katotohanan. Love team lang sila. Sabi ni Ma'am San Cortez, that's right, sir. Tama, sir. Ining lang sinasabi lang kasi gustong-gusto niya si Edu at nasablay siya. Tama sir. Si Ining lang sinasabi lang yan kasi gustong-gusto niya si Edu at nasablay siya. Sakit na, no? Angelica Zahagon, ka-love team lang pala tingin. Bakit dinala pa sa dilim? Hindi po, matama naman punto niyo, ma'am, ano? Ka-love team lang ang tingin. Pero ba't sa love team dinala sa dilim? Ma'am, kasi ganito, lalaki naman po kasi si Edu.
Ang lalaki, ma'am, kapag natinamaan ng libog, ito huwag kayo masaktan sa akin sa mga ano dyan, baka mapagkamalian nyo ako. Magiging honest lang po ako bilang lalaki. Ang lalaki po, kapag tinamaan ng libog yan, at nandyan yung babae, talagang bumibigay. Ano ka, matutukso ka po. Nakakatukso po yan. Kahit sinong sabihin nyo, pare, pastor. As long as lalaki yan, natalis kong bakla yan, syempre hindi yan titigisan sa babae. Pero ang lalaki, kahit hindi maganda yung babae, pero pwede na, may katawan, pag tinamaan ka ng libog, papatulan mo yun. May kilala nga kami, ito totoong kwento to edi, yung asawa niya, madalas kasi, may mag-asawa, meron silang katulong. Yung katulong hindi kagandahan, okay? So mag-asawa sila. Itong asawa, mahilig siyang mamili o mamalengke na madaling araw. Kasi nga naman, mamamalengke siya madaling araw kasi yung mga gulay, mas maganda bumili ng madaling araw kasi fresh yung gulay. Okay? So yung asawa niya, laging ganon. Sa araw-araw, no, yung babae, laging umaalis na madaling araw para mamili ng mga gulay. Ngayon, syempre alam ng kasambahay na wala yung asawa pag madaling araw. So ang ginawa nung katulong, hindi naman kagandaan yung katulong, abay naligo, nagpabango. Nung natulog siya, pag dilat ng mata niya, yung katulong nakapatong sa kanya. Hindi niya asawa yon. Bakit niya, syempre nakapatong na, nakahubad, nakapatong. Tapos ang bango-bango bagong ligo. Tumigas, tinamaan ng libog. Di tinira niya. Yung ba ay yung ba masasabi mong syempre lalaki yun. Ang bawat lalaki natutukso. Lalo kung lalaki ka talaga, natalis bakla ka. Syempre bakla ka, titigasan ka sa kapwa lalaki. Pero pag lalaki ka talaga, titigasan ka kahit sinong babae. Lalo na pag nakita mo nakabuka ka, nakahubad na, titigasan ka nun. Yun ang totoo doon. Ngayon, yung sinasabi ni ma'am, bakit naman daw dinala sa liblib lalo kung love team lang pala? Syempre, ma'am, based dito, baka naman tinamaan na talaga ng libog. Nag-adventure. I don't know, Nagbe-base lang naman tayo sa kwento kung ganun yung nangyari talaga. Pero, ayun ang sagot ko. Pero kasi questionable din yun kung bakit mo naman dinala sa dilim, Pero maaari din naman, na kung talagang love team lang, maaaring merong MU na tinatawag. Meron na lang kayong mutual understanding. Pero hindi ulang kayong relasyon. MU lang, ganun. Ang tawag namin doon, ito guys pangkalahatan to ang tawag namin doon, FUBU. Alam mo yung FUBU? Hindi kayo, pero nagtitirahan kayo. Ang tawag namin doon, fucking body. FUBU. F-U and BU. Fucking body. Wala kayong relasyon, pero nagtitirahan kayo. Nagtitikiman kayo. May ganun pong tawag dyan. Baka di nyo po alam yun. So, maaaring ganun, Maraming dyan, maraming possibilidad dyan, guys, nagsasalita ako sa opinion lang yan Ako kinikis-kis ko lang sa pader. Ay, nako, magiging tiyanak yan. Sa pader mo, kinikis-kis. Ang bira ka, hindi ka gumamit ng tissue. Ano ka ba, Aurelia? Ang bira ka sa pader mo nilalagay. Sa tissue mo. Magiging tiyanak yan, loko ka. Sa pader daw kinikis-kis, Ang bira ka. Magiging tiyanak yan. Tissue mo. Tinitissue yan. Ako. Sabi ni Bim, may alam na yan si B kasi pumunta siya sa bar. Sabi niya, kung mag-B siya palagi nakalabas ang tiyan. Protective pa nga si Edu. One time sa sinabihan siya na showing yung dibdib niya. Sabi ni Bam, comment niya. At sabi ni Mang Bel Santos, lalo na kung magbibigay ng motibo sa babae, talagang sakmal agad si lalaki. Libre nga ni, alam mo, totoo naman po, hindi po ako nagpapaka-ipokrito sa inyo. Ang lalaki, kapag binigyan mo ng motibo yan, ay naku, maniwala kayo, titigasan talaga yan. Ganun po yun. Hindi yun porket, di ba? Hindi naman porket nagtirahan kayo, may relasyon niya. May iba nga nagtitirahan, walang relasyon Kaya nga sabi nila ba't mo jojowain kung nagpapatira naman, di ba? Ay, mga bata paalala lang, hindi to pang bata Takpan ng mga tenga. Medyo pang pang matured. Tuloy natin. Nag-i-expect ka ng mas higit dun sa love team. At ang tingin ko dito, Ano sabi ni Henry?
May tampuhan lang naman ata Kuya Marzano para makapag-usap. I don't know, maaari din naman po. Maaari naman po. Sabi ni Candy, ano ba to? Nag-usap lang daw sila sa dilim. Dinala lang doon ni Edo kasi maraming marites. Ganun ba? Tapusin na nga natin to. Anyway, so ibig sabihin pala, wala na palang nangyari talaga. Nag-usap lang. Ay, nako, bitin. So, walang nangyaring tutot. Okay? So, ibig sabihin, wala daw. MU na nga ni malabong usapan. Malabong usapan. MU. Hindi kayo. Police, ay doon ko na pagtanto na walang bastusan na nangyari. Ibig sabihin, walang bembang. Wala palang nangyaring bembang. Walang bastusan pala nangyari. Nagpunta lang sa dilim. Akala ko naman wala pala nangyari. Sasalita ni Kalingap Edu. Oh. Tinititigan ko siya ng mata sa mata. Oh. Diba, nakita ko naman yung sinseridad Oh. doon sa kanyang sinasabi, kaya nung sabihin niya na nasita kayo ng pulis, ay doon ko na pagtanto na walang bastusan na nangyari. Siguro, ang nakita ko lang dito, girl, you expecting more. Diba? Pardon to my words, but you expecting more. Nag-i-expect ka ng mas higit doon sa love team. At ang tingin ko dito, kasi inamin din naman sa akin ni Kalingap Edu, na meron siyang ibang babae nagugustuhan. Ang sakit nito. Ang sakit. May ibang nagugustuhan si Edu. Ay, masakit to Sobrang sakit nito. Grabe internet ko. Ba't gumaganto ang internet ko? Pasensya na po medyo parang bumabagal ako. Nabibisit po ako sa internet ko ngayon bumabagal po ba yung aking Pasensya na po medyo umihina Nanggigigil ako kanina pa to. Nagiging robot po ako. Ano ba yan? Ang bagal. Bagal. At ang talagang tingin niyang lang sa iyo ay ka-love team lang. Sa inyo po namang mga vlog na ginagawa bilang mag-love team, para bang artista, magka-love team kayo sa pelikula, kayo yung nagpapakilig ng mga tagapanood, pero hindi naman talaga kayo totoong magjowa. Sweet kayo sa harap ng camera, pero hindi naman talaga kayo wala naman talaga kayong relasyon in real life. Diba? Ganun po yung nangyayari. So, ang tingin ko dito, Biancy, siguro nag-expect ka lang ng ng mas higit doon. At siguro, may mga pagkakataon, at nabanggit din naman ni Kalingap Val, at nahalikan ka na daw ni Edu, hindi ka naman tumanggi, ilang ulit ka nang nahalikan, hindi ka tumanggi. So, walang bastusan. Kasi kung hindi mo gusto ang isang lalaki, kung wala kang pagtingin at wala kang ini-expect sa isang lalaki, never kang magpapahalik. Oo. Isang ulit ka lang halikan, sasapakin mo na yan Oo, alam mo ako based naman dito sa totoo naman kung gano'n talaga yung nangyari guys Kung gano'n talaga yung totoo nangyari, para sa akin, di ba? Yun, tawag dito. Ikaw lang nag-expect, parang gano'n. Teka lang guys, bumabagal yung yung, hindi ko alam sa OBS na to, nangyari, na bumabagal Hindi ko po alam ba't bumabagal Sasya na po nahuli yung boses ko sa okay na ata. Mabagal. Yan lang po pasensya na po, bumabagal tayo Nakagigil tong mabagal po kasi tayo Okay. Never kang magpapahalik. Isang ulit ka lang halikan, sasapakin mo na yan Di ba? Kung talagang wala kang gusto, isang ulit lang na hinalikan ka. Nasa tingin mo yung nabastos ka, di ba? Unang first thing na gagawin mo, first reaction na gagawin mo, magagalit ka, mumurahin mo, sasapakin mo, sisigawan mo. Mag-iiskandalo ka. Usually, ganyan yung ginagawa kung wala kang pagtingin. Pero girl, sa totoo lang, inamin mo rin naman na na-inlove ka kay Edu. Kay Kalingap Edu. Na-inlove ka kay Kalingap Edu. Bumigay ka kay Kalingap Edu. Nagkaroon ka ng pagtingin. Aside from love team, lumalim pa yung iyong pagtingin. Nadala ka ng iyong pagtingin. Pero, kaya mo siguro ginawa yan, kasi sa nakita ko nga, hindi seryoso sa'yo si Kalingap Edu. Ang sakit nito. Ako nasasaktan para sa kanya. Kung totoo man po ito kasi kwento po nila to no. Hindi pa to si Edu mismo nagkukwento siya. So, bigyan natin ng yun. Ang sakit nito, ang hirap. Ano masasabi niyo dito guys? Ang sakit kasi nito Alam mo yun, akala mo mahal ka niya, hindi ka pala niya mahal. Kasi minsan may mga taong ganyan, kunwari hindi ka pala niya gusto, iba pala niya gusto niya. Dahil yung sa sobrang frustration mo, sa sobrang galit mo, hindi ako papayag na magiging masaya ka sa iba.
Gusto ko, akin ka lang. May ganun ako guys kilala eh. Sabi niya, hindi ako papayag. Akala ko mahal mo ko. Ang tagal natin magkasama, lahat ginawa ko sa'yo. Akala ko mahal mo ko. Yung pala, hindi mo pala ako mahal. Tapos sasabihin mo sa mukha ko, sabihin mo sa mukha ko na, sabihin mo sa mukha ko na, may minamahal kang iba. Ang sakit to na. Nag-expect ako. Ginawa ko lahat. Pero anong ginanti mo sa akin? Sasabihin mo sa akin na hindi mo ko mahal. Love team lang ang team mo sa akin. Tapos, may babae kang gusto, iba. Hindi ako papayag na magiging masaya ka sa iba. Gaganti ako sa'yo. So, parang ganon eh. May mga ganyang kwento eh. Talagang hindi siya pumayag, gumanti siya. Matindi. Kasi nasaktan siya eh. Gumanti siya. Oh, parang ganon ha. May mga ganyang kwento eh. Oh, diba? Oh. Sakit niya. Pero girl, Oh. sa totoo lang, inamin mo rin naman na na-inlove ka kay Edo. Ah. Kay Kalingap Edo. Oh. Na-inlove ka kay Kalingap Edo. Bumigay ka kay Kalingap Edo. Oh. Nagkaroon ka ng pagtingin. Aside from love team, lumalim pa yung iyong pagtingin. Grabe, lumalim pa daw ang pagtingin. Ayun pala. Sabi ni Pascual Lilita, yun nga ang di matanggap ni girl. Nahalikan na siya tapos walay pala ang relasyon nila. Kaya ayan, para sa kanya minanyak siya. O, di ba? Sabi ni Bibian, in love si TQ sa kanya. Sabi ni Ma'am Christine, kaya siguro nagpatulpo kasi may ibang gusto si Eds. At sinabihan na manyak para masira si Eds. Oh! Aba ha. O, yan yung inyong mga comment. Pero, grabe ang mga comment niya, Ma'am Christine, ha? Aray, umasa na bigo, nagpatulpo. O, sabi ni Ma'am Marie, yes, kahit naman sinong babae, ma-inlove ka, lalo wala kang boyfriend. Tapos, may ka-love team ka na gusto mong ma-develop ka. Tao lang kaso, ang lalaki kasi hindi pala niya gusto. Kaya, unti-unting nawala ang love. Mr. Ray, walang ibang pwedeng makinabang sa'yo, sa akin ka lang. Grabe, ano to? Parang grabe, drama talaga. Ay, nako, sabi ni Joshua, de pasukat, ang sakit kala niya mahal din siya. Hindi pala, hirap kasi nagpahalik na siya, kahiya. Grabe ka, Joshua! Ang bila ka, Joshua, sa comment mo, Joshua. Manang tinay, mas masakit, Sir Mars, yung ipahiya mo sarili mo sa Sokmed. Bakit naman po? Instead na kayo lang nakakaalam, ayan na, kinalat mo sarili mo, kahihiyan mo, double kill, di po ba? Double kill, triple kill. Ang bira ka na, ML? Ma'am Josie, Ma'am Boss Richard, pag hindi ka maging akin, masisira buhay mo. Grabe comment nyo. Diwatang Jeddah, masakit talaga yan sa part ni TQ. Kasi mahal niya si Edu. Kaya siguro nagawa niya yon. Ma'am Rowena Manalo. Grabe, ang ganda ng pangalan ni Ma'am. Panalo na. Oh. Noon nga sabi ni Beyonce, ayaw na Noon nga sabi ni Beyonce, ayaw na blessing yung house nila kasi sabi ni Edu, stop na ang love team kaso may dipo pa siya. Naalala ko yan Oo nga, parang gusto na nga ni Edo huminto noon, pero tinuloy lang, di ba? Kasi nga, di ba, merong, naalala ko lang po yan. Kasi nag-react tayo sa Edsy eh. Ma'am Bim, easy to get kasi si B, kaya hindi siya nagustuhan ni Edo. Close na agad siya kay Kapisot, di ba? Grabe ang isip mo, Ma'am Bim, sobra ka. Ma'am Emma, UK TV. Good morning, Sir Merzano. Watching from UK. Hello, ma'am. Kamusta po kayo sa mga taga-UK? Boss Roderick Dropper. Akala kasi bembang na pornada pa. Hoy! Boss Roderick, Mira comment mo, Kung hindi ka magiging akin, hindi ka rin magiging kanya. Hindi ka rin pwede maging masaya sa iba. Grabe pelikula, no? Hello sa mga taga-Taytay Rizal. Shoutout po sa inyo, Magandang araw kay Ma'am Kimberly. At Ma'am Edna, napanood nyo ba yung mess niya noong birthday niya? Na-crush niya si Edu noon. Una pa lang, di pa sila love team. Nako.
Sabi ni Ma'am Grace, yung nakadismaya yung taong tumulong na walang-wala ka. Mula umpisa nagawa pang ipatulpo, isipin sana gumaganda buhay at nagbago dahil sa kalingap. Kung merong hindi pagkaintindihan, pwede namang pag-usapan in private ways at sana hindi dinamay. Hindi dinamay yung matanda, si Kuya Bal. Diba? Sana din dinamay. Kawawa naman tuloy matanda. Napahiya. Sa kasal pa ng kanyang anak. Sakit nun. Ay, nako. Oo. Maris Palago, yan po ang di niya matanggap kasi may kiss ng tapos hindi pala siya ang love. Sobrang iniselo, sumabog na talaga puso niya. Kaya tulpo, siniraya niya si Edu para makaganti siya. Grabe talaga. Grabe to. O siya sa mga taga Singapore, Ma'am Lorena Aguilar at Boss Richard. Sabi niya, mababas ka niyang bro sa hindi sa pa-move on. Ay nako ha. O, tuloy natin to. Nadala ka Ay! naging pagtingin. Pero, Oo. kaya mo siguro ginawa yan, Mm. kasi sa nakita ko nga, Oh. hindi seryoso sa'yo, Oh. si Kalingap Edu. Mm. At yung pagiging hindi niya seryoso, nasaktan ka at yan yung naging ganti. Nung kami niya, gusto mo siguro, pakasalan ka na, ikaw na yung magkaroon na kayo ng relasyon. Oh. Seryosohin na, ay hindi pumayag yung isa, kaya ka nagpatulfo. At ang masakit nito, ang ipinatulfo mo, ay si Kuya Val. Yung taong nakatulong sa'yo. Tsaka sinabi niya na alala ko sa tulpo kasi daw marami nanonood, no? Marami nanonood sa tulpo, sabi niya. Yung taong maraming natutulungan. Kaya nakakalungkot, wrong move ka na doon sa mga ginawa mo, wrong move ka rin doon sa pagpapatulpo mo, abay, nakakaawa ka pa ngayon. Kasi sa paningin ng mga nagmamahal kay Kuya Val, ng mga sumusuporta sa Team Kalingap, parang lumalabas na wala kang utang na loob at ang pamilya mo. Diba sana, pag-aralan mong mabuti, pag-isipan mong mabuti, bata ka pa, Biancy. Pero to guys, for the record lang po, lumalabas dito sa base kay Kuya. Wala talagang nangyaring bastusan, no? Kasi wala siya sinabing binembang wala no? Kasi ganun kasi lumalabas sa mga 'di ba? Sabi nila doon sa kabila, 4 na beses daw may bembang. So, ganun, no? So, kaya nasasabi ko kanina 'yon, no? Pero lumalabas dito sa kwento, kung i-correct niyo po ako kung mali ako. Based dito kay Kuya, sinasabi niya na wala naman pala daw nangyari. Walang nangyaring bastusan. No? Sabi niya, no? Ibig sabihin, wala nangyaring bastusan talaga. Nagkayayaan lang sa dilim, pero I don't know. No, pero sinasabi dito, walang nangyaring bastos. Tama po ba? Lumalabas yung panahon na nagkayayaan sila doon sa dilim, walang nangyari. Tama po ba? Tama po ba yung pagkaintindi ko? Lumalabas na wala kang utang na loob at ang pamilya mo. Diba sana, pag-aralan mong mabuti, pag-isipan mong mabuti, bata ka pa, Biancy. Teka lang, tuloy natin to. Sabi ni Boss Richard, inamin naman niya sa tulpo na nagkagusto sa vlogger na kalab team niya. Nalala ko na, oo. Cute Mouse, ang hirap talaga pag nahulog na loob mo sa taong di pala para sa'yo. Kasi naman po kasi, alam mo, minsan tayo rin naman may kasalanan. Alam mo yun, dapat meron ka din talaga ititira para sa sarili. Yung sinasabi ni Papa Jobs, naalala ko. Pag lagi ka magtitira ka at least 10% sa mo. Siyempre, kung magmamahal ka, dapat mahalin mo din sarili mo, pero huwag mo ibigay lahat. Siguro, kung mahal mo siya, gusto mo siya, hintay mo muna maging kayo. Pag maging kayo, edi tsaka mo ibuhos. Mahirap yung hindi pa naman confirm. Kunwari, nahuhulog na loob mo sa kanya. Gusto mo na siya. Ikaw gusto mo siya pero siya hindi pala niya ikaw gusto. Kasi ikaw naman todo bigay ka. Binigay mo lahat. Di ba? Kunwari, for example lang to nagpahalik ka na. Nagpabembang ka, talo ka, masakit 'yun. Di ba? Kasalanan mo din bilang isang tao. Kung may nagugustuhan ka, make it sure na gusto ka, mamaya hindi ka pala gusto. Binigay mo lahat. Sino may kasalanan? Yung taong ginugusto mo? Hindi. Kasalanan mo din. Kaya dapat, bago tayo magmahal, mahalin mo muna sarili mo. And maglagay tayo ng pagmamahal sa sarili. Huwag natin ibigay lahat. Ibigay mo lahat pag inamin niyang, mahal kita. Di bongga. Tara, halika na. Ang ginagawa dito, doon tayo sa dilim. Total, mahal nyo pala isa't isa Patatagalin mo pa. Halika na. Pero pag sinabi niyang, mahal mo ba ako? Pasensya ka na. May iba akong gusto
talagang pang-camera lang tayo eh. Pag narinig mo na yun, huwag ka nang umasa. Dapat nagtitira ka muna bago ibigay lahat. Huwag mo isusuko ang bataan. Mamaya talo ka. Oh. Bata ka pa. Ay! Marami ka pang pagdadaanan Tama. mga Oo. na mga struggles. Marami ka pang pagdadaanan ng mga problema sa buhay. Oo. Sabi nga diyan, pagka nagkamali ka na simula at ipinagpatuloy mo, mali yan hanggang dulo. Oo. Yung mga legal na term diyan, falsus in unus, falsus in omnibus. Oo. Yan yung mga sinasabi ng mga abogado. Falsus in unus, falsus in omnibus. Pag nagkamali ka na sa umpisa, mali na yan hanggang huli. Oh, teka lang, may nagwawala dito. Sino yung nagko-comment nun? May nagwawala dito. Sabi, sino yun? Sino yun nabala eh? May nagko-comment kanina eh. Sabi ni ano, nawala. Sino yung nagko-comment kanina? May nakita akong comment, maganda yung comment niya eh. Oh, sabi ni Joshua, walang bastusan, nagpahalik lang siya kasi mahal niya si Eds. So lumalabas, walang bembang. Kasi hindi ko alam yung word ni Kuya eh. Walang bastusan. Ibig sabihin, halik lang. Ganon. Nagpahalik lang. Pero walang bastusan. Or walang bembang. Malinaw po ba, no? At sabi ni Goldapia, ayan, pinagsigawan pa ni TQ na manyak, pero wala naman nagkayayaan sa dilim. O, yun ang pala. O, di ba? At Ma'am Leticia, hello po. At Bicolana Channel, kung ano na nga sinasabi nila Red Zane, lahat yung kwento ni V. Ngayon, nga lang, nagsalita si Edu. Anong ginawa ni TQ, di ba, pinagsisigawan sa tulpo na manyak si Edu? Kaya di naman pala totoo, gusto niyang ipahiya si Edu. Ganti niya. Oh. Ma'am Lisa Valier, gusto niya sa tulpo para sisikat siya kasi magawa siya ng channel. Sabi ni Ems, wala talaga mangyayaring bastusan. May mga nakakaalam ng totoong kwento. Planado nila yan. Sabi ni Miss Loveless, dapat kasi love team lang, huwag ka nang ma-in love. O, di ba? Kasi hindi mo naman masisisi ma-in love yun. Pero syempre, love at your own risk. Dapat, pananagutan mo din yun. Hindi namin kasalanan kung ma-in love ka, di ba? Ma'am Miss Love, no? May tao yan, hindi naman natin maiiwas. Tsaka, ang pogi kasi ni Papa Eds. Kahit naman ikaw babae, pogi. O, Pilipinong-Pilipino. Matangkad. 11 inches. Yung tangkad. Sino ba hindi magkagusto kay Papa? Siyempre naman kahit ako babae. Ako yan. Pogi. Matangkad. Vlogger. Tapos 11 inches. May love ka dun. Diba? Wala malakas apili Papa eh. Kahit naman sinong babae may in love dyan eh. Binata pa. Ano naman tinay? Ano naman problema mo? Nangyari sa akin yan, Sir Mars, nung elementary days ko. Crush na crush ba? Lagi ko siyang binibigyan ng baon at papel. Tapos ang crush niya pala yung pinsang ko. Ang sakit nun. Hindi ka naman gumante. Pambira itong mga babaeng to. Huwag niyo bibigay lahat agad kasi. Pag magmamahal kayo, huwag niyo bibigay lahat. Kapag sure na gusto kayo, doon na kayo bumigay. Pambira itong mga babaeng to. Ems, wala talaga nangyari bastusan. May nakakalaman. Nabasa na ba natin to? Dahil mga comment nyo, Ma'am Henny. Ngayon kung talagang naninira ka lang dahil nabigo ka kay Eds, huwag ka na magtangka kung bakit ka nakakarma ngayon. At wala sa mukha ni Edo na manyakis, mas mukha ka pang manyak, TQ. Galit na galit si Henny, oh. Relax lang po. Nagagalit po kayo, grabe naman kayo. Ma'am Juliet Magtulak, hindi kasi marunong palaga ni TQ yung mga ginagawang effort ni Idol Eds. Tsaka lang siya magpaparamdam kay Idol Eds kapag may kailangan. Ay! Di ba sinabi ni Edu yan sa part 98? Grabe talaga. Joshua, hahapog si Eds, ingat siya, baka mapikot siya. Eduardo Roca, panoorin yung part 19 na sabi ng tatay ni Beyonce, kumakain daw? Kumakain lang sila ng C3. Kumakain lang sila, kumakain umiinom ng C3. Para pag-isipan nyo at sana yung mga nagbabash sa Team Kalingap, pag-isipan nyo rin. Huwag nyo lang tignan yung isang side. At yung iba naman na gumagamit kay Beyonce, na nakikisaw lang, pag-aralan nyo yung pakikisawsaw ninyo kung nasa tamang landas kayo. Baka naman yung pagiging sawsaw-suka ninyo. Yan lang yung at kayo yung tunay na nanggagamit. Dito po naman kay Beyonce. Para lamang sumikat kayo. Anyway, siguro pakisagot na lang, Beyonce, totoo ba? Yung sabi ni Kalingap Edu,
na kayo ay Baby Len, ha? Andito na po yung aking apo. Na kayo ay nagkaroon ng mutual understanding at nung pagpunta sa dilim ay nasita kayo ng pulis at sumama ka pa rin paglipat ninyo sa ibang lugar. Siguro yun lang muna mga Lods, ano? Oo, mahirap to. Para sa akin, totoo lang mahirap to guys. At ang masasabi ko lang dito, yun lang. At lumalabas pala, walang nangyaring bembang, no? Walang nangyaring, pasensya na po Teka lang po nahirapan ako kailangan ko mag-update. So, lumalabas na walang nangyaring manyakan. So, ginusto nila both. Lumalabas guys both dito, based dito kay sir, no, ay walang nangyaring manyakan. Kayo guys, sa tingin nyo po ba, na talagang may mali si Edo? Kung meron, bakit? Kung wala, bakit naman? At the same time, ano ang makokomento nyo dito? Kumaga parang bilang isang viewers, supporters, ano po masasabi nyo rito? No? Kasi lumalabas kasi na talagang walang nangyaring pangmamanyak Kasi dumaan yung pulis tapos hindi naman nagsumbong. O, diba? So ano mga comment nyo doon guys? Hoy, shoutout po sa inyong lahat. Sabi ni Magdalena Maida, kaya pala sinabi niyang manyak, nahalikan siya, nagpahalik naman dahil may feeling siya. At sabi ni Ma'am Grace Blazaman, ang bait ni Kalingap Edu tapos nagawa pang sabihin na manyak. Bago sabihin mo, isipin na hindi nakasakit sa kapwa-tao mo, girl. Sabi naman ni Mercy Mercado na turn off si Edu sa ugali ni TQ. Sabi ni Boss Richard, dahil license reporter na yung nag-ulat ng mga pangyayari, bro. Oo nga, no? Kasi abala ka sa uwi, alam mo ba to, girl? Palasin ba pero marites, unang pumapasok. Sabi ni Ems, sabi niya, sige, i-bash kayo ng solid edge. Sinan lagi sinasabi, Paldo daw may alam. Wala daw tayong alam. Relasyon off-cam, hindi sila na. Yun nang akala nila. Ha. Sabi ni Ems. At sabi ni Meljen Sarmento, selos lang ang dahilan. Possible. Alam mo, nakikita ko rito Ito, comment ko lang po ito nakikita ko dito, parang selos nga. Ako, feeling ko lang to Feeling ko lang po ito. Pero naramdaman ko selos. Sila mo Rowena Merzan, Boss Nim Bro, shoutout. Wala naman bro, kaso may umaasa. Nakita mo yun? Na may gustong mangyari, kaso marespeto ang tao kaya walang nangyari. Ayun lang. Ouch! Ang sakit. Sabi ni Manang Tinay, both sila ay may mali. At ang hindi pagkakaintindihan, dapat lang talaga nag-usap na lang sila. Pero wala na ang padala si girl sa susol at selos niya. Tama naman ma'am, kung nag-usap sila na in private, okay na sana to. Ang tama din yung comment, kung pinag-usapan nila to guys, hindi natin nalaman yung mga sekreto. Tingnan mo, mas malala pa. Diba mas malala pa, nakakahiya. Alam mo yun? Nakakaya tuloy. Pero ayoko lang magsabi kung sino ang nakakaya sa kanilang dalawa. Ako si Papay's naintindihan ko. Si TQ naintindihan ko. Pero sa tingin nyo, sino mas napahiya? Diba? Sino sa tingin nyo napahiya dito? Ayoko lang magsalita. Mag-comment na lang kayo. Pero ako para sa akin, may mas napahiya dito. Para sa akin, may mas napahiya dito. Salita, pagreaksyon ng usapan siya'y nauna.
Sa vlog niya damang-dama ang puso't malasakit pinawawala. Marzano TV, real talking, sa kalingang oras siyang liig. Pag-support at di mo matipinan, sa kabutihan lahat ay aangat. Reaktor ng masa, laging handa, tapat na ako